Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng The Political Blogger and Bato de la Rosa and 7 others 36 minutes ago. Tungkol ito sa mga pahayag ni Speaker Martin Romualdez na the fight is not yet over. Tuloy ang laban, sabi niya. Talagang ayaw mag-surrender. The seething anger that was pent up in the chest of House Speaker Martin Romualdez was palpably ready to erupt when he spoke on a recorded video a few days ago and threw a not-so-veiled threat against the Supreme Court. You are also impeachable officials. So, lantaran. Warning. Mag-isip muna kayo. Nag-file na kami ng motion for reconsideration. Nasa inyo. Gusto nyong ma-impeach o hindi? Parang ganun ba ang dating? The implication was hard to ignore. It was a warning to the Supreme Court to reconsider its July 25, 2025 in-bank ruling that rendered the articles of impeachment against BP Sara as null and void ab initio. His message to the Supreme Court, overturn it or else. Ayan. So, ito, daming reaksyon. May mga tahimik lang, may mga pumalakpak. Kaya lang, sa observation ko, maraming na piece off, maraming negative remarks, comments na natanggap niya. Okay. So pagkatapos niyan, noong August 6, yun na. Nagbotohan na sa Senado. 1941. Nalagay na sa morgue. Archive. Kung in-archive, meaning to say, na-imorgue na o nailagay na sa baul yung impeachment complaint. Mahirap nang buhayin na koma na. So, basically, sino ba yung nagsabi? Si Attorney Christian Monsod, isa sa mga framers ng 1987 Constitution. Parang similar na daw yun sa dismiss. Well, anyway, sabi naman ng iba, si retired Associate Justice Adolf Asconia, isa sa mga nire-respeto ng legal luminary, maganda daw yung nangyari. Yung in-archive lang dahil in kaso lang na magdesisyon ang Supreme Court i-overturn yung kanyang in-bank decision ng July 25, madaling buhayin. Emotion lang daw na i-revive, nandyan pa rin. So, yun po ang mga Okay, so it was ridiculously funny to see Romualdez cling to the fiction that the impeachment process under the third mode with 215 signatures was not rushed. Sinasabi niya na we did not rush. We did the right procedure sa impeachment na yan. No rush at all. Yung bang February 5, pirma 215, then in-endorse ka agad. Sabi ng Supreme Court, hindi nyo nabigyan ng due process si BP Sara. Kasi kahit daw napirmahan ng 215 congressmen, sobra na sa 1/3, dapat daw i-refer pa rin yun sa Committee on Justice para mabigyan ng pagkakataon si BP Sara na makita yung mga akusasyon, masagot. Yun ang due process. Ang pagkakaintindi ng Kamara, hindi na daw kailangan. Yung 215 signatures is enough para iakyat na. Kasi doon na lang daw sa trial, mabigyan ng due process si BP Sara. Hindi ganon ang hindi ganon ang pananaw ng Supreme Court. Kaya violation ng due process. So, ayun.
So ipinipilit ni Speaker Romualdez na hindi nila inapura. Anong hindi inapura? Oh, na booking sila ngayon nung nag-privilege speech si Congressman Marcoleta, klaro kayo yung sinasabi niya na kasi eyewitness si Senator Marcoleta sa mga pangyayari sa Kamara nung February 5. Nandun siya. Humihingi siya ng kopya sa mga kasama niya. Akin na, para mabasa ko. Wala kaming kopya. Ang ibinigay lang sa amin, signature forms. Perma lang daw kami. In exchange of what? Yun na. Yung pasabog ni Congressman Chanco, 150 million. Bawat perma. So, inapura o hindi, bahala na ang taong bayan. Kasi sabi ng speaker, hindi daw inapura. Ang inapura daw, yung Boreal. At least, inamin ng Speaker of the House na nailibing na ang kanilang impeachment complaint. But then, ang sinasabi niya is, tuloy ang laban. Asa na itong kwan dito? Ito. Sabi niya, we do not rise against the Senate. We rise for the Republic. Tuloy ang laban. Wow! Ayaw daw nilang labanan ang Senado, ang ilang pinaglalaban ay ang Republic. Anong Republic? Ayuda Republic ang ipinaglalaban. Tuloy ang laban. So, what do we expect? Sabi nga ni BP Sara, unfortunately, gusto ko ng bloodbath, but unfortunately, wala na ngayon. Maybe next time. Kailan yung next time? O next year. So, sa tingin ko, personal opinion ko lang ito, February 6, magsampa ulit sila. But, ang problema nila, mahirapan na. Yung pipirma, nasanay na yung pumirma na may budget na katapat ngayon, mahirapan na sila sa budget kasi binabantayan na ng Pangulong Marcos Sr. Ibebeto niya yung budget ng 2026 pag hindi nasunod yung National Expenditure Program. Paano pa sila makapagsingit kung ano-anong isisingit para doon sa pipirma ng impeachment? Kaya yan ang problema nila ngayon. Kung makagather pa ba sila ng 1/3. Ilan ba yung 1/3? Hindi ko na alam. 180 plus ata. Kung makagather pa sila ng ganon, so, see you next year sa bloodbath. Tuloy ang laban according to the speaker. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo na meron tayong livelihood assistance sa tribong ito. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video nito. Na anak ko sa among saging lakatan. So, ang among unang tanom lakatan. So, 240 tanan ang among tanom nga lakatan. So, tama ni sa ilaya. O kining among lakatan hapit na pod ni mamunga. Tungod kay mga dagko na og tagas na pod. O gawas nga hinlo ang among lakatan, padayon pod miani sa pag-abono. Og pag-spray sa puradan. So nindot gyud ang tubo sa among saging. So gawas sa lakatan nanumpod mi og kape. Kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. So mauna ni ang among tanom nga kape nga isa pa ka bulan. Maayo kaayo ang tubo og kining among tanom nga kape nga 700 tanan gyud buhi. Makita gyud namo nga nalipay mi sa pagsuporta sa kape nga maayo gyud ang tubo sa among kape. So isa pa ka bulan ingon ani na gyud ang itsura sa among kape. Og amo na pod ning giabunuhan ang among kape. Og karon mo pod ni giluwagon sa among gitamnan sa kape namo nga 700 kapunuan. So luwag yun kaayo. Gawa sa lakatan
naapod among kape kay nagtuo mi ani nga makahuas mi ani sa kalisod sa dihang panalanginan mi sa Ginoo nga makaharvest mi niining among mga tanom. So salamat gyud kaayo sa nagatanaw sa video ug labi na sa Ginoo nga mo'y naghatag sa amoa og panalangin nga kami makatanom. So salamat kaayo and hinaot mi nga magpadayon ang inyong pagsuporta sa amoa aron mahawas mi sa among mga kalisod. So salamat and God bless.